Kung ano yung tanong, siyang sagot. Kung ano yung sagot, yun na yun. Magtanungan kayo bilang magkapatid. Okay na ba yung mic? Mike? Mike? Yes, yes. Okay. Time. Okay. Fire! Sige, brother. Sige, ito po ang aking unang katanungan. Dahil sa atin po paksa ay pinatuloy dito kung sino ang tunay na Seventh-day Adventist Church. So ito lang po ay itatanong ko na mayroon po ba kayong katunayan na kayo po ay membro ng Seventh-day Adventist Church? Kahit ID lang may pakita sa mga... Meron. Okay. Pwede ba nating mari bang ipakita sa harapan? Meron. Ang mga kapatiran na ID bilang membership card o membership card na membro ka sa Seventh-day Adventist Church. Ito. May logo pa. Ikaw na lang basa siguro kapatid, no? Basahin mo na lang yan kung ano kasulat. Nakalagay dito, under Central Luzon Conference, Seventh-day Adventist Church. Ayan. Okay. Central Luzon Conference, Seventh-day Adventist Church. Obidos Ronald. Okay. Next question. Okay. Pangalawang tanong. No? Pangalawang tanong. Doon ba sa ID mo na ipinakita, may nakasulot ba na salitang membership? Kung di ako member, di ako bibigyan ng ID. Hindi. Kasi ang nakalagay dito, Ronald Obidos, nakalagay dito, Media Radio Broadcaster. Tapos sa likod, merong pirma. Okay. Merong pirma rito na Carmelito Galang, President. General Conference. Kung hindi ako member ng Adventist, hindi ako tatanggaping media ng Seventh-day Adventist Church. At may pirma pa ng Presidente. Tsaka, kung gusto mo makita yung binyag ko, meron din akong video. Bininyagan ako sa Adventist Church. Sige. Yan po Noong 1995 po. 1995. Okay, Kasi yan kung po di ang ako kanyang Adventist ngayon, saksi ni Jehova ako. Baka ibang paksa natin. Okay. Okay. Ito po ang ibang pangalawang katanungan. Sige. Pangatlo na. Pangatlo na pala, sorry. Pangatlo. Doon po sa sulat na Ellen Goldwhite, sino po ba ang maglalagay ng cross sa simbahan? Mga Papist o mga SDA? Sa sulat po ni Ellen Goldwhite. Ito po ang tanong ko. Anong writings ni Ellen White yung sinasabi mo? Pwede bang pakitukoy? Ano? Anong writings ni Ellen White yung sinasabi mo na magiging basis ng question mo? Pwede mong para babasahin natin? Hindi, mamayan na lang po yun kasi nagtatanong po lang po ako. Oras po magtanong. So, yeah, i-clarify lang, Mr. Moderator. Sandali. Kasi wait. Basis ng tanong niya, Mr. Moderator, writings ni Ellen White about the cross. So, gusto ko malaman, anong particular writings ni Ellen White? Okay. Hinahingi muna bago niya sagutin yung particulars na writings muna. Basahin mo muna yung basis ng tanong mo. Okay, basahin ko muna. Dito po sa Great Controversy po, sa page, dito po sa... Bilisan mo kapatid dahil running time ito. Sa standard reference o sulat Ellen White, masumpungan po ito doon po sa 568 na bilang. 568 ng na bilang. Doon po ito na bilang. Great Controversy, ha? Ito, dito naman po, 338. Sige kapatid. Anong page? Sandali, babasahin mo na. Page 338. Great Controversy, 338. 338. Sige, sabi po mo. rito, Papist place crosses upon their churches, upon their altars, and upon their garments. Everywhere is seen the insignia of the cross. Everywhere it is outwardly honored and exalted. So, ang tanong ko po ay ganito. Pwede na po akong tanong? Sige, tuloy. Dito po sa nakasulat sa aklat po ni Ellen Goldwhite, sino po Sandali, ba? Mr. Moderator, hindi ko makita, hindi ko masundan yung sinasabi. Cut the time. Pwede bang dyan na lang sa libro mismo? Cut the time. Para okay lang. Saan po yung binasa po niyo, sir? Ito ba ito? Ito. Papist, pwede yung pakibasa ko, Moderator. Ako nang babasa. Sige, pwede. Sige. Sabi rito, Papist place crosses upon their churches, upon their altars, and upon their garments. Okay? Everywhere is seen the insignia of the cross. Everywhere it is outwardly honored and exalted. Ano pong question po niyo? Okay. Sandali. Time. Anong question niyo po dyan? Ang tanong ko po ay ganito. Diyan po sa aklat na yung binabasa, sino po ang naglalagay ng cross?
Ang SDA o ang mga papist? Batay po rito, brother, ang naglalagay dito ay papist, yung mga popes, Catholic Church. Pero ito po, pwede akong sumagot. Sige. Sige. Okay lang. Hindi ho dito, hindi ho nagtatapos doon yung point ni Sister White. Ang sabi ni Sister White, hindi lang sila basta naglalagay ng cross sa simbahan. Kung itutuloy po natin, sabi rito ni Sister White, everywhere it is outwardly honored and exalted. Kahit saan simbahan ng Katoliko, ito ay outwardly, labasan, panglabasan, inihahayag yung kanilang pagsamba. Outwardly exalted and honored. Ang Seventh-day Adventist, hindi ho ini-exalt at ino-honored yung kahoy na cross. Wait. Yan po ang pinagkaiba sa Catholic. Sandali. Cut the time. So yan po ang sagot ko, brother. Okay. Hindi lang basta nag-display ng cross ang Catholic, ino-honor pa nila at itine-exalt pa. Hindi ho ganon ang Adventist Church. Wala hong ganon. Wala sa 28 fundamental belief po ng Adventist Church. Okay. Next salamat. Question. So yan ang kanyang sagot, no? Thank you. So ibig sabihin, sangayon ka pala dito sa iyong binabasa, na ang naglalagay ng cross ay ang papist at hindi ang mga SDA. Hindi lang paglalagay ang sinabi diyan. Huwag natin puputulin. Diyan nagkakaproblema tayo, pinuputol kasi. Pag tinuloy mo, hindi lang basta paglalagay. Bukod sa nilalagay ng mga Papa at Catholic, sine-exalt at sinasamba pa. Hindi naman ginasamba ng Adventist yan eh. Kaya wala hong point of comparison. Mali pong ikumpara yung sinabi nyo sa Adventist. Wala ho kayong makikita ang Adventist lumulod sa cross at nagsa-sign of the cross. Yan po. Okay. Yan po ang kanyang sagot. Okay. So iba pong, ibang katanungan. Next na tanong. Ibang katanungan. Okay, next na katanungan. Ibang katanungan. So, may inuutos ba ang ating Panginoon na tayo ay maglagay ng cross sa ating simbahan? Meron ba tayo dyan? Ang nakalagay po sa Ten Commandments, no? Ang nakalagay sa Ten Commandments, sa Second Commandment, wag kayong gagawa ng anumang larawan na mga bagay sa langit at sa lupa. Pero hindi nagtatapos sa wag lang gagawa. Ang nakalagay sa Second Commandment, at wag niyong yuyukuran sila. So, hindi po ito applicable sa Seventh-day Adventist Church na sinasamahan ko kasi hindi naman namin niyuyukuran yung cross. Okay, salamat. Yun ang sagot. Tuloy ang tanong, Pastor. Tuloy. Okay, tuloy ang tanong. So, sa unang utos, ang sabi, wag kang gagawa. So, ang tanong ko sa iyo, gumawa ka o hindi? Ang intention ng utos na yon, gagawa at yuyukuran. Okay. So, dito sa Bible, sangayon ka ba na ang unang utos ay ang paggawa o pagkakaroon? Kasi ang alam ko, ang pagyuyukod ay pangalawang utos yon. Sangayon ka ba na sa unang utos ay bawal kahit ang paggawa? Kaya nga po kaibigan, ang sabi sa kautusan, at yuyukuran. May ate. Therefore, karugtong yon. Huwag natin puputulin. Okay. With respect to the Word of God. Okay. Di mo ba? Okay. With respect to the Word of God. Sa Bible po, may tinatawag na 10 utos. Tama po. Mayroong unang utos at ikalawang utos. Opo. Saan po ba nakasulat yung salitang, o alin sa pang-ilang utos, yung pong sinasabi na huwag kang gagawa? Doon po ba sa ikalawa o doon sa unang utos? Yun pong sinasabing utos tungkol sa paglalarawan, yung wag gagawa at wag yuyukod, bahagi lang yun ng isang utos. Hindi ho magkaihuylay na utos yun. Okay. Di ba? Okay. Isang utos lang po yun. Exodus chapter 20, verse 4 and 5. Wag kang gagawa at wag yuyukod, bahagi yun lang ng isang utos na pangalawa. Hindi ho magkahiwalay na utos yun. Pag hiniwalay natin yung utos din, magiging 11 utos na, hindi na 10. Okay. Salamat. So, ibig sabihin, pwede pala sa kautusan ng Diyos ang gumawa, wag lang yuyukod. Dahil kung titignan mo yung larawan ng anghel na kerubin, doon sa Ark of the Covenant, na nilagay doon sa sanctuaryo, may 2 larawan ng anghel, tagalangit yon. Pero kung sasampayin mo yung anghel, doon lalabag sa 10 utos. Okay. So, ang cross po ang aking tinatanong, hindi po yung anghel. Kasi, cross ang nasa 10 utos, hindi naman cross lang eh. Ang nasa 10 utos, kahit anong larawan sa langit at sa lupa. So, kaya kasama yung anghel. Okay. Ibig sabihin,
na ang unang utos na huwag gagawa, pwede lang gumawa, wag lang yuyukod. Ang tanong, saan po natin mabasa na pwedeng gagawa, basta wag lang yuyuko? Yun May nga, mabasa po siguro, ba? yun nga, yun sa Ark of the Covenant, may 2 cherubim na nakalagay dun sa covering na nakatakip dun sa 10 Commandments pa nga. 10 Commandments pa yung tinatakpan ng 2 larawang anghel. Di sana nasunog yung 2 anghel. Ibig sabihin, pinahintulot ng Panginoon yun. Pero kung sasambahin, di ba sa 2 Hari, chapter 8, nung sinamba ng Israel, yung pinagawang ahas, na tansong ahas ni Moses, larawan din yun. Image pa yun, tanso pa yun. Pero nung sinamba ng Israel, pinarusahan ng Diyos ang Israel. Kasi sinamba yung ahas, hindi ho pinagawa yung ahas para sambahin. Kaya ang mga Adventist, hindi ho nilagay sa simbahan yung cross para sambahin. Kundi ipaalala na si Kristo ay namatay sa cross para tubusin tayo sa ating kasalanan. Yun po ang purpose nun. Symbol lang siya. Symbol lang siya. Okay. Ibang katanungan. So, ibig sabihin, hindi tayo pinagbabawalan na gumawa ng cross. Wala kasing pagbabawal sa Bible at sa Ellen White writings. Kahit si Ellen White, wala tayong mababasang pinagbabawal niya mag-display ng cross sa simbahan natin. Wala po. Okay. Pero pag halimbawa may nabasa ko ngayon na ipinagbabawal ang paggawa ng cross. Saan niyo po babasahin? Sa sulat po ni Ellen White. Saan niyo po babasahin? Sa sulat po ni Ellen White. Pinagbabawal paggawa ng cross saan? Sang-ayon ka na bawal talaga ang paggawa ng cross. Depende kung saan pinagbabawal gawin. At kung sino yung kausap. Basahin po natin. Basahin natin. Okay. Basahin natin. Okay. Mas maganda kung basahin natin. Okay, hindi naman at audition. Okay lang kung basahin, Pagalang-galang walang ng moderator. Hindi ko naman sa pipilitin kung anong sagot niya. Yun po ang ating... Okay lang. Basahin natin. Okay. Basahin natin. Sandali. Cut mo yung time. Ano yung tanong mo? Ang tanong ko po ay, kasi po sabi niya kanina, wala naman daw nakasulat na tayo pinagbawalan na gumawa ng cross. Sa simbahan. Sa simbahan. O kahit paggawa, kahit saan, no? Simbahan. O kahit sa mga kahit sa mga aklat niya, meron So kaya nga, ang follow-up ko sa kanyang tanong, kung halimbawa, mayroon po akong nabasa, kaya sabi niya, wala Sabi ko po, kung halimbawa, mayroon po akong nabasa na tayo pinagbabawalan na gumawa ng cross, di sang-ayon siya na bawal talaga. Mr. Moderator, tama po naman yung kanyang premise. Pero kagaya nga po na naranasan natin, may binasa nga siya pero hindi tinuloy yung pagbasa. Okay. So ang point ko, dito po niyang basahin, pag-aaralan natin. Judgment ng moderator. Nandito ho tayo sa basahan system. Tama. Showdown system. Wala ang sabi ng isa, walang kung talo, mabasa. walang panalo. Ang sabi naman ng isa, depende yon kung ano yung nilalaman ng binabasa. Titingnan natin yung context. So, ibig sabihin, nandito tayo sa pag-aaral. So, titignan natin yung context. Okay? Basa. Okay. Sige, ano bang right? Check of the time. Yun na rin babasahin natin. Tandaan natin, ha? Hindi tayo proof text, ha? Konteksto tayo, ha? At tandaan natin yan. Adventist tayo, ha? Okay? So, doon sa konteksto, bahala na yung dalawang mag-interpret niyan. Konteksto ang tinitignan natin. Okay? Kung may total nagtatanong o magtatanong, yun, sige, anong... Pwede, kagalang-galang na moderator, ikaw ang bumasa. Dito po, hanggang sa likuran po. Ito po yung testimonies po. Testimony for the Church, volume 1. Okay. Saan ko uumpisahang basahin? Dito po, sa may dilaw. Hanggang sa Ito likod po. Page 205. There are duties and requirements in His Word to humble the church and cause them to afflict their souls. And there is no need of making crosses. Ulitin ko. Okay? And there is no need of making crosses. Okay. Palakpakan kayo. And manufacturing duties to distress the body in order to cause humility. All of this. All this is outside of the Word of God. Okay, salamat po. Yun po yun. Okay. May sagot po tayo Sagot. dyan. Ito po ang sagot natin. Context po. Kung atin pong babasahin... Abay, meron ka rin dyan? Oo, ito po. Ay, talaga nga naman. Sige. Ito po yung may kinalaman sa pagpipenitensya. Kaya ang sabi rito, kung tatagalogin natin, there are duties and requirements in His Word to humble the church. Merong mga requirements ang Bible na magpakumbaba ang bawat member ng church
and cause them to afflict their souls, na kanilang saktan ang kanilang sarili, at and there is no need of making crosses and manufacturing duties to distress the body in order to cause humility. All this is outside of the Word of God. So, ibig sabihin, para ipakita mong totoong ikaw ay nagpapakumbaba, hindi mo na kailangan kagaya ng practice dito sa Pilipinas, lalo sa Pampanga, nagpapapako sa cross. Okay, naglalatigo. Hindi ho yun. Yun yung tinatawag na affliction of the soul. Hindi na po kailangan yun. So it has nothing to do with making of the cross and displaying it inside the church. So it's outside the context. Yun po yung sinasabi ko, Mr. Moderator. Okay, tanong pa. Time na. Inabot na ng oras. Time pa? O, baka may tatanong ka pa. Dadagdagan ko pa oras. Hindi nga, ako moderator eh. Ako may hawak eh. Malakas ka rito. Gusto ko, siya naman ang magtatanong. Gusto ko po, siya naman ang magtatanong. Hindi, ang sa akin lang naman, Pastor, ako moderator. Susunod naman niya sa akin eh. Hindi. Dahil ang rules, kung mas mataas sa dagdagan mo moderator. ng 5 minuto, walang magagawa yan, baka may itatanong ka pa, Pastor. Mas mataas po yung rules. Depende. Kesa sa Depende. moderator. Depende po. So, gusto pa magtanong? Pwede, kung gusto pa. Sige. 2 minuto, Brother Ronald. Okay lang ba yun? Tuloy. Sige, go. Ano yung request ng timer? Sige. Papapalit siya. Sige. Substitute dito. 2 minuto ha. Binibigyan ko pa ng 2 minuto. Alex. Ganito ang gagawin natin sa 2 minuto ha. Ang oorasan natin yung tanong niya. Pagkatapos ng tanong niya, patayon. Para mamaya gagawin din natin to. Yung tanong niya, isang tanong, patay. Yung sagot ni Ronald, walang oras. Okay? Okay. Hindi running time yun. Hindi na running. Yung oras, yung siya lang ang ano. So yung 2 minuto, hahaba yan. Ako moderator. Okay? Pwede mag-suggest, pero the decision rests sa moderator. Okay? Ito thrown out kita, Johnson. Okay, Pastor. Hindi na pwede mag-decide Ganito, moderator. ang oorasan yung tanong mo, pagkatapos ng tanong mo, cut the time para sumagot ng isa. Okay? Ilang minuto po ang tanong? 2 minuto. Okay, Saktohin mo sa 2 minuto, ha? Saktohin. Vice versa, okay. Yung una, yung 10, running time. Pagdating sa ikalawa na 2 minutes, vice versa yon. Okay. Tanong, Pastor. Okay, ito ang tanong ko po. Ulitin ko po ang tanong tungkol po sa cross. Sige po. Meron bang talata sa Biblia o sa sulat ni Ellen Goldwhite na tayo ay pinahintulutan na maglagay ng cross sa ating simbahan? Sandali. Cut. Okay. That's a good question. Kung meron bang isinulat si Mrs. White na pinahintulutan. Actually, ang tawag natin dyan, gray area. Kasi wala siyang pinagbawal, wala rin pinahintulot. Kasi kung pinahintulot dyan, magiging doktrina natin at magkakaroon ng matinding controversial. So, since gray area siya, walang concrete statement na pwede o hindi natin pwedeng hatulan ng isa't isa. Okay. Yan ang sagot. Okay, dito po sa inyong libro na tinatawag Handbook for Bible Studies, Bible Students, saan po ba nagsimula ang cross? Sa ating SDA? Mga SDA o sa Babylonia? Pwede po pakibasa. Ito po. Sige. It's a good question. Yeah. Page 145, kagalang-galang na moderator. Talaga gumagala. Counselor. Hindi naman to debate para mag-ipitan. No? Kung anong sagot, ayun sa sinasabi. Yun lang. Okay. Cut the time. Cross. Babylonian origin. The same sign of the cross that Rome now worship was used in the Babylonian mysteries, was applied by paganism to the same magic purposes. Magician was honored with the same honor. That which is now called the Christian cross was originally, namatay ang aking mic. Hello? Was originally an Egyptian, no Christian emblem at all, but was the mystic Tau of the Chaldean and Egyptian. The true original form of the letter T
the initial of the name of Tammuz, that mystic Tau, was marked in baptism on the forehead of those initiated in the mysteries, and was used in every variety of way as a most sacred symbol. Hello. To identify Tammuz, that is the letter T. To identify Tammuz, which the sun, it was joined in the circle of the sun. Sometimes it was inserted in the circle, whether the Maltese cross, which it Romish bishop append to their names as a symbol of the episcopal dignity, is the letter T. May be doubtful, but this seemed to be reason to doubt that the Maltese cross is an express symbol of the sun. For Layard found it as a sacred symbol in Nineveh in such a connection as Layard found it as a sacred symbols in Nineveh in such a connection as led him to identify it with the sun. Ayun. Okay. Yun Okay. nga. Ito po ang tanong, bakit nyo tinanggap o inilagay ang cross sa simbahan? Sabi po rito, original pala nito ay ang Babylonia. Ano ba ang dahilan? Bakit inilagay sa simbahan? Okay, Mr. Moderator, Okay. sasagutin ko po yung tanong niya. Pero clarification po. Sige. Gusto ko lang siya tanungin. Andali. Hindi ka I mean, Mamaya pa clarification. yun. Sige. Gusto ko lang malaman. Titignan ko yung point mo. Gusto ko lang malaman sa kanya kung yan bang nakalagay na yan na binasa nyo, sulat ba mismo ng Adventist o quotation sa ibang libro? Quotation niya sa ibang libro, pero Ayun. kinot nga ng Ayun. mga Adventist. Alright. Kinot ng mga Ngayon, Adventist. next, Mr. Moderator. Dahil nga, kinot nila ito dahil ito'y katotohanan. Cut yung time, cut Alright. ka na. Mr. diba? Moderator, ang sagot ko dyan ito. Okay. Tama po, quotation siya mula sa libro na The Two Babylons by Alexander Hislop, na kung titignan nyo ngayon sa mga bookstore is out of print, in-stop po ang pag-imprenta dahil nakita ng mga modern scholars na hindi reliable ang kanyang research. Okay. Mapapatunayan ko po yan. Wala na po ngayon, out of print na po yung The Two Babylons by Alexander Hislop kasi siya po ay hindi talaga Bible scholars. Isang businessman lang. Okay, ito ang tanong. Ibig sabihin, Hindi reliable yung witness niya. So you cannot use a witness which is not reliable, especially in this case sa ating pag-uusap. so ibig sabihin, dahil in-stop, mali ang pagkasulat. Ano po? Ibig sabihin, dahil in-stop ito, mali ang pagkasulat. Mali ang information. Okay, salamat. Kasi po, ang cross is not actually a pagan symbol. Okay, Kaya salamat. nga, ang sabi ko, ang recent research ngayon ng mga Bible scholars, ito, kung ang cross ay sinasamba ng mga pagans like the Roman people, bakit nila ginamit itong pampatay sa mga kriminal? Okay. Dapat kung sinasamba nila, hindi nila gagamitin pampatay sa kriminal. Okay. Dahil mali pala ang pagkasulat, ang tanong, bakit nyo ito kinot? Ay alam nyo palang mali. Alin mali? Hindi, ang mali po dyan, yung sinasabi ninyo, ang cross galing sa pagan. Ang source po ninyo is out of print pa. Hindi po yan na ang- updated. So, I encourage you na i-update po ninyo ang inyong scholarly research. Objection lang. Okay. Objection lang. Objection to, Kasi, Your Honor. objection lang, kagalang-galang na moderator. Objection sustained. Ano yung objection mo? So, gusto ko lang pong liwanagin, Para ako clarification sa lang po. really. Oh. Dahil ang tanong ko po, sabi niya kanina, mali ang pagkasulat kaya in-stop. Kaya ang tanong ko po, bakit nyo kinot ay alam nyo palang mali? Okay. Hindi. Sandali. Mali yung pagkakasulat. Sandali. Ang tanong niya, kung mali pala, Ah. bakit yung kinot doon sa libro? Oo nga naman, ba't mali nga naman, kinot mo pa ron? Okay. Sagot! Mr. Moderator, kailan pinublish yung libro na yan? At yung libro ba ngayon ay ini-imprenta pa ngayon ng mga Sabadista? Oo nga naman, inimprenta pa ba ngayon ng Sabadista? Hindi. Ini-imprenta pa ngayon yan ng mga Sabadista? Dali. Wala pa. Objection. Sige. Objection. Okay. Objection kagalang-galang Face na out na po moderator. yan. Face out na. Hindi Hindi- na ako tinatanggap ngayon yan. Okay. Objection kagalang-galang na moderator. Hindi pa po niya oras na magtanong sa akin. Okay, Kasi objection ang sa kanya lang po ay sumagot sa aking tanong. Yan, ayun nga sagot ko. Yung Objection sustained. information mo, luma na, face out na. Okay, ganito, sandali. To finish the argument.
Ang tanong mo kasi kanina, ay bakit bakit nag-quote? Oh. Ang sabi naman ni Doc Obidos, obsolete na yan, hindi na ipinablish. Yun yung tanong. Okay? So, ibig sabihin, yun na yung sagot niya. Hindi na ipinablish, so na-overrule yung banat mo kanina na bakit ikinot. Oo nga naman, kung mali nga naman, bakit ikinot? Ay sagot niya, hindi na nga ipinablish eh. Okay? Ganun yun. Okay. So, salamat. So, ibig sabihin, noong nakarang mga tao, nag-publish kayo ng mga mali. Oo nga naman pala. Ang tawag po dyan, progressive revelation. Oo nga naman pala. Progressive nga pala. Okay. Dati po, ang mga Adventista, anti-Trinitarian. Ngayon, Trinitarian. Ganun ba? Oo. So, ibig ba sabihin, mali na tayo? Kasi anti-Trinitarian pala sila noon. Progressive revelation. Ayun. Sumusulong ang kaalaman. Sumusulong. Kaya para sumulong kayo, tabi nyo na yan. Mga bago na. Face out. Ibig sabihin, itatabi natin itong mga kinot ninyo na mga mali. Yun ibig sabihin. Kinot na ninyo itong mga mali. Kaya ang ibig mong sabihin, itatabi na natin. Yun bang ibig mong sabihin? Kasi baka marami pang mga mali dyan. Lumalabas, kung totoong church kayo, bakit ang kaalaman nyo, luma pa rin? So, paano ko masiguro na ang mga libro na hawak mo noon ay tama, samantalang ito, inakasuhan mo ng mali? Dapat kung talagang, hindi, kasi nga, kaya nga ako na nalamang mali, may mga recent research ngayon na nagsasabing hindi na reliable si Alexander Hislop na sumulat ng The Two Babylons. So, ibig sabihin pala ngayon, lahat ng inyong mga pinablish noon ay pwede nating hindi paniwalaan. Kaya po yung Handbook of Bible Study na pinablish noon, hindi na ho pinapublish ng Adventist kasi mali na nga. At hindi ka tayo, tunay na church, hindi nagpapublish ng maling informasyon. Ibig sabihin, inangkin mo talaga na mali ito. Ba't ginagamit itong publish ng Review and Herald. Tama po, tama. Okay, salamat. Yun lang. Progressive revelation ang tawag yan. Okay. Lumiliwanag, sumisilaw. Okay. So, ang bagong liwanag ngayon, ang cross, hindi symbol ng paganismo. Yan ang bagong symbol, yung liwanag ngayon. Kaya walang mali sa paggamit ng cross sa simbahan namin. Okay, tanong pa. Okay. Paano ko masisiguro ng lahat ng iyong mga quotation yan ay puro tama? Alin? Paano ko masisiguro ng lahat ng iyong mga quotation na pinanghawakan ngayon ay puro tama? Ay samantalang ito, nagkamali na. Paano ko masisiguro ngayon yan? Unang-una sa PETSA. Ano ba ang PETSA ng libro na yan? Baka 1914 pa yan. 1922. 22. So, matagal nang maraming bago. May mga Bible circle, home study for the home circle na. Wala na yan, outdated na yan. So, kaya nga hindi na natin ginagamit yan. Bakit hindi ka mag-quote sa mga bago naming aklat? Bakit sa luma? Di ba? So, kung talagang honest tayo sa katotohanan. Sandali. Objection, kagalang-galang ng auditor. Wala pa sa oras ang ikaw tanong. Ikaw ay tinatanong, ha? Yes, konsehal. Sige, tanong. Okay. 14 seconds. Okay, marami pa yan. Okay, tanong. Marami pa yan. Sige, So, tanong. ito ang tanong. Ito ang tanong tungkol sa cross. Sabi po ni Ellen G. White na ang cross ay kakambal ng Roma. Ang cross ay kakambal ng Roma, or the cross was associated with the power of Rome. Saan nakalagay yan? Sa Desire of Ages. Pwede basahin natin? Pwede. Para sigurado tayo. Cut the time. Cut the time. Babasahin. Babasahin. Stop the time, ha? And babasahin po niya. 1 second. Okay lang, babasahin. Babasahin po niya, ang cross ay kakambal ng Roma. Okay. Then sasagutin niya yan. Ito, agagalang na moderator. Babasahin. Ang cross ay kakambal ng Roma. Ito. Dito ho sa Tagalog version ng Bukal ng Buhay, ganito ho ang nakalagay. Ang krus ay kakambal ng kapangyarihan ng Roma. Palakpakan kayo. Okay. Yun. So, tapos na magtanong, Pastor. Okay. Sasagutin ni Brother Ronald. Pwede mahirap. Okay. Hihiramin po niya. Kasi madali lang mag-quote kung puputulin. Pero kung ito pong aklat na ito ay published po ng Ellen G. White.
Sabi rito, ang krus ay kakambal ng kapangyarihan ng Roma. Ito hindi binasa. Ito ang kasangkapan sa pinakamalupit at pinakamayang anyo ng pagkamatay at lalong hamak na salarin at pagpapasan ng krus hanggang sa dakong patayan. At madalas pagka ipapasan ito sa kanilang balikat, ay nanlalaban sila ng buong karahasan hanggang sila ay mapasuko. Datapot ngayon inatasan ni Jesus ang mga sumusunod sa kanya, dalhin ang krus at ito'y pasaning kasunod niya. Sa ganang mga alagad, ang salita niya bagaman bahagya nila mapag-unawa, ay tumutukoy sa pagpapailalim nila sa pinakamalupit na pagpapababa. So therefore, ang tinutukoy rito na krus, nakakambal na kapangyarihan ng Roma, krus bilang instrumento sa pagpaparusa ng kriminal. Hindi yung krus na nasa simbahan ng Adventist. Okay. Yung form of crucifixion na ginagamit ng Rome, hindi papal Rome, pagan Rome ang tinutukoy dyan. Kasi yun ang kanilang capital punishment, ipapako sa krus. Ayun. Okay. Thank you very much. Pastor, yung tatanong mo, question denied. Okay, wala ka ng time. Okay. Okay. Ito naman. Ito naman ho ang manggigisa. Okay, gisa. Kanina si Brother Ronald, iginisa ni Pastor. Ngayon naman, aadobohin. Running itong unang 10 minuto. Running ang unang 10 minuto. Yung huling 2 minuto ang stop. Okay. Pastor? Okay. Ready? Ready. Ronald, ready? Okay. Okay. Go, go, go! Malakas. Fight! Okay, kaibigan. Meron kang binasa kanina, sabi mo, merong vision, meron pangitain si Ellen White na nakita niya na merong Catholic procession. Tama po ba? Tapos, doon sa Catholic procession na yon, meron silang hawak na cross. Ang tanong ko, bakit mo ginamit yon? Yung quotation na yon. Anong ibig mong sabihin doon sa quotation na yon? Pinapatungkol mo ba sa amin yon sa SDA Church? Okay, bakit ko kinuot na yun mga kapatid? Kasi nakita po namin sa video, ako ang sasagot noong 2005, na ang mga SDA ay nag-celebrate sa ika-100 taon ng kailang celebration doon po sa Quirino Highway, Quirino Grandstand. Ito po yun. No? Quirino Grandstand. Tapos may video po kami, na-videohan po namin, na ang mga SDA, bago sila magpurma ng anyong cross, talagang nagpo-procession sila dahil hawak po nila ang cross. So nagpaparid. Binidyohan nyo? May video po kami niya. Okay. Nagparid po sila, nakasakay po sila doon sa yung sasakyan, yung olo. Ang olo niya ay dragon na kulay pula. Okay, thank you. Kaya yun po, ang pumasok sa aking isipan na ito pala ay yun pala ay katuparan sa nakita ni Ellen White. Okay. So, in-apply nila doon sa 100th anniversary ng cross. Nandun ba kayo nun? Andun ka nun? Nakita ko lang sa video. Sa video. Ako nandun Kasama ako dyan sa nakatayo Ang sabi mo kanina, may hawak na cross, nagpo-prosesyon. Bakit nung nag-prosesyon ako, wala naman akong hawak na cross? Okay. Ito ang sagot. Andun ako Okay. Ito ang sagot. Tanong mo yun, no? Bakit nung magpo-prosesyon o nagparid, wala ka namang hawak na cross? Siguro hindi ka humawak. Pero meron doong humawak ng cross. Ikaw kasi hindi ka humawak. Kung humawak ka nun, di sana mayroon kang cross. Okay. No? Sabihin na natin, kasi ikaw, video lang napanood mo, ako nandun, wala akong nakitang may hawak na cross. May video tayo. Sa korte, mas paniniwalaan yung nandun. Ikaw nandun ka lang. Ngayon, ito question kong susunod. Magtatanong lang siya. Ang susunod kong question, dun ba sa quotation ni Ellen White na mayroong procession, dun ba cross lang ba ang hawak na nakita ni Sister White na nagpo-prosesyon o meron pang ibang hawak? Meron pa isa. Ano yung hawak? Yung sa tinatawag sa aming tambo. Walis tambo. Tambo ang hindi walis. Nung nag-prosesyon ba ang Adventist sa Luneta, may hawak mang walis tambo? Okay. Wala mang hawak na walis tambo. Wala pero humawak siya ng cross. Therefore, cross kasi. Sa makatuwid, brother. Sandali lang po. Ako po ang Sandali. Sige. Paliwanag. Pastor, nagtatanong po siya, kumbaga, huwag mo sasabayan. Hindi naman siya nagsasabay sa'yo
panahon niyang magtanong. Kanina, nung panahon magtanong, pinabayaan kita lahat ng uri ng tanong. Sumasagot naman siya, hindi kanya sinasabayan. Okay. Pastor ha, please lang. Okay? Okay. So, be professional sa pag-uusap natin. Okay, so, tanong. Kung walang hawak na walis tambok, yung pumoprosesyon, bakit mo ikinapit yung visions ni Ellen White sa hindi naman dapat pagkapitan? Sagot. Okay, ito ang sagot. Dahil nga sila ay humawak ng cross. Ang subject kasi doon sa binasa ko, mali. na ibig sabihin na sila ay humawak ng cross. Na sila ay naging halintulad pala ng Catholic procession. Okay. Doon pa lang sa cross, yun na, maging batayan po natin na maging halintulad sa Catholic sapagkat sabi po sa aklat ng Desire of Ages, the cross was associated with the power of Rome. Kahit wala pang kayong tambo. So mali ang pagkakapit. Kasi sa nakita ni Ellen White, dalawa yung hawak, cross at tambo. Ngayon, eto ngayon. Kung mali ang cross dahil nakita na hawak ito sa prosesyon, bakit hindi mali ang walis tambo sa loob ng church? Bakit? Pagalit? Oh, ang church nyo ba, hindi ba gumagamit ng walis tambo? Ang church ba hindi gumagamit ng? Walis tambo. Walis tambo. So doon po sa nakita sa video at sa inyong ginagawa, wala man kayong hawak na tambo pero may hawak kayong cross. At hindi, sabi mo kanina, dalawa yung hawak, hindi lang yung cross. May hawak ding tambo. Sa iyo nga galing salitang tambo eh. Kaya kung pagbabawal mo yung cross, bakit hindi nyo pagbawal yung walis tambo sa church? Okay. O bakit yung cross lang? Okay. Cross lang po ang hinawakan nila, pero hindi po nangahulugan, ito po ay hindi magiging katuparan sa nakita po ni Ellen Goldwhite. Sapagkat ang cross po ay kakambal ng kapangyarihan ng Roma. Sige. Kahit wala pang tambo na makita, kung nakita mo ang larawan ng cross, yan po ay kakambal ng kapangyarihan ng Roma. So, ibig sabihin, halintulad pa rin ng Catholic procession. Kaya nga po, kapatid. Kasi nga po, sabi mo, dalawa yung nakita, cross at tambo. Bakit yung cross lang pinagbawal mo? Yung tambo, hindi. Dapat bawal na rin yung tambo. Okay, ito ang sagot. Okay. Diba? Okay, ngayon, susunod na question hindi, natin. sasagot po siguro ako. Sige, go. Kasi bakit? Sandali. Sasagot ka. Huling sagot na dahil yung sagot umiikot eh. Sige. Okay? Ano yung sagot mo? Okay. So, ito nga po ang sagot ko, tulad ng kanyang tinanong kanina, na walang walis tambo. Pero may hawak na cross. Ang tanong niya kasi, bakit hindi ipinagbabawal? Kasi nakukuha ko yung premise niya. Sa binasa natin, cut the time. Cut the time. Sa binasa mo kasi kanina, nagpo-procession, may cross at may walis tambo. Ngayon, inobject mo yung cross, bakit may cross sa simbahan? Therefore, mali dahil may cross, dahil nga doon. Ang tanong niya kanina, dalawa yon. Bakit mo hindi ibinabawal sa simbahan yung walis tambo? Yun yung nakita niya eh. Okay. Yun ang tanong niya kanina. Yun ang sagutin mo ng mahusay, pastor. Time! Okay. Sagutin ko na po? Sige. Okay. Sapagkat hindi po natin mababasa yung tambo ang ipinagbabawal o ang tambo ang kakambal sa Roma. Ang kakambal po sa kapangyarihan ng Roma ay ang cross. Kaya doon po ako humawak sa cross kasi yun po ang kakambal ng kapangyarihan ng Roma, hindi po yung tambo. Okay. Yan po ang dahilan. Okay. So, yan po yung tinatawag nating double standard. Double standard yung kanyang lang standard. Next question. Brother, sabi mo kanina, pinopromote namin yung pangalang Seventh-day Adventist. Di po ba? Sino ba ang naunang magparehistro ng pangalang Seventh-day Adventist? Noong 1863 ba ay meron ng Seventh-day Adventist Local Church? O noong 1863 wala pa kayo noon? Okay. 1863. Ito po ang sagot. Una po, ayon po sa aklat ng early writings, yan po ay ipinaligal sa 1863 ang pangalang Seventh-day Adventist Church. Yes. No? Tapos pagdating po dito sa Pilipinas, ay ginawa po ang korporasyon, 1923. Kaya ibinalik po namin noong 1990, yun pong rehistro na Seventh-day Adventist Church. So, ibig sabihin, dinugtong lang namin kasi hindi na active sa kabila kasi ang kanang rehistro ay South Philippine Union Mission Corporation na hindi na po yung Seventh-day Adventist Church. Kaya yung sa amin, sa pagparehistro na huli, pero yung pangalan ay dati na sa panahon pa po ni Ellen Goldwhite. Okay. Okay, sige.
Masyadong malakas. Kung nakarehistro na pala sa Amerika yung Seventh-day Adventist Church since 1863, at connected yung mga Adventista sa Pilipinas doon sa Seventh-day Adventist sa Amerika, bakit kayo magpaparehistro pa ng isa pang pangalan, meron nang nakarehistro sa Amerika na connected dapat kayo? Okay, ito ang sagot. Kasi nga po, iba naman ang rehistro sa Amerika sa rehistro sa Pilipinas. Kasi hindi naman pwedeng dalhin natin ang rehistro sa Amerika tapos dadalhin mo sa Pilipinas na hindi mo iparehistro. Iba yun ibang bansa po yun. Kaya kailangan, kaya nga po namin ipinarehistro dito sa Pilipinas dahil nga hindi nyo ipinarehistro dito ngayon, sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, nung nagparehistro kayo sa Pilipinas, konektado ba kayo doon sa Seventh-day Adventist noong 1863? Konektado ba kami sa organisasyon noong 1863? Okay. Maganda yung tanong. Ganito kasi. Yung unang tanong, cut the time. Ito ang tanong ni Brother Ronald, ni Doc. Yung rehistro ng Seventh-day Adventist Church, Amerika. Ngayon ang tanong, ang sagot ni Pastor, kasi dito sa Pilipinas, hindi ipinarehistro yung Seventh-day Adventist. Kaya, yun ang ipinarehistro nila. Di may katuwiran, di ba? Ang tanong naman ni Brother Ronald ngayon, etong Seventh-day Adventist dito, na corporation na sinasabi, connected doon sa rehistro sa Amerika. Ang tanong naman ni Brother Ronald ngayon, kayo ba na nagparehistro? Connected ba kayo doon sa Amerika? Okay, yun ang tanong niya. Okay, time? Sagot, Pastor. Okay, ito po ang sagot. Ayon po sa ipinakita kanina, na yung pong Seventh-day Adventist Church sa Amerika ay under ng General Conference Corporation. Ay ayaw po namin magpa-under po sa General Conference Corporation. Kaya, ang sagot ko po ay hindi na po kami nagpakonekta. Kasi sabi po ni Ellen Goldwhite. Ang question ko po, sandali. hindi yung pinarehistro ng 1990s. Ang tanong ko, yung nakarehistro ng 1863. Kung connected ba sila ron? Sinagot na niya, hindi raw. Hindi kayo connected. Hindi nila pinarehistro. Hindi kayo connected doon sa 1863, Seventh-day Adventist Church na nakarehistro? Okay, ito ang sagot. Konektado pa rin. Kasi ang pangalan nila doon ay pangalan din na aming ipinarehistro dito. Ang pangalan nila yung kung Seventh-day Adventist Church. So pagdating po sa Pilipinas, di ipinagpatuloy lang po namin ang rehistro ng Seventh-day Adventist Church. Sa madaling salita, Pastor, connected. Connected kayo. Kayo doon. Konektado ba? Yung sa Amerika. Sa mga kasamaan po namin doon sa General Conference. Oo. Yung pangalan po, konektado kami sa yung pangalan. Okay, pangalan. Organisasyon. Sa General Conference, hindi na po kasi korporasyon. Kasi Yun korporasyon Okay. Sabi pa ni Ellen Goldwhite, the General Conference is itself becoming corrupted. Papayag kayo. Out of context yan. Ang namumulo sa inyo, mga corrupt. Out of context yan, yung sinasabi niya. Next question. Therefore, inaamin mo hindi ka connected sa Seventh-day Adventist ng 1863. Sa pangalan lang kayo connected. Correct. Yun. So, ibig sabihin, sa pangalan, sa organisasyon, bagong organisasyon na kayo. Okay. Sa organisasyon, hindi matatawag na bago sapagkat ang pangalang Seventh-day Adventist Church ay 1863 pa. So, hindi matatawag na bago. Kumbaga, ipinagpatuloy. Mr. Moderator. Cut the time. Ang tinatanong ko, Mr. Moderator, hindi na yung pangalan. Kasi sabi, sa pangalan pareho sabi nila, ibang organization. So, ang tanong ko, so ngayon, kahit kapangalan nyo, pero iba na kayo ng organization. Kahit magkapangalan, iba na kayong organization. Pastor, okay, yung pangalan, hindi na yun ang tanong. So, parehong pangalan, Pinarehistro nyo nga rito, Seventh-day Adventist Church sa local conference, Tapos, ang tinatanong niya, doon ba sa organization, ay connected ba kayo doon sa organization sa Amerika? Ng General Conference po? Ng General Conference. Yun sana ang tanong. Yun ang tinatanong niya. Okay. Okay. So, ito po ang aking sagot. Sagot na po ko? Oy, Brisi, time. Sagot, Pastor. Ito po ang sagot ko. So, hindi po kami nagpailalim sa pamahalaan ng General Conference Corporation. Gawa nga po, ang sabi ni Ellen Goldwhite, the General Conference is itself becoming corrupted. So, ginawa nilang negosyo, ginawa na kasing korporasyon noong 1904. So, kaya hindi na po kami. Pastor, pagkat ako ang nagtanong, so, hindi na kayo connected nga? Sa General Conference po. Sa General Conference? Sa Iglesia na po kami. So, hindi na connected. Brother Ronald, hindi na connected sa General So, kung hindi na kayo connected
sa General Conference sa Amerika, consider nyo ang inyong organization as a new organization. Okay, hindi po ito matatawag na new organization. Ang ginawa po namin, reorganization. Kasi Okay. iba po yung new sa salitang reor. Okay. Ibig sabihin, kumbaga, itinayo lang po namin muli ang iglesia dito po sa Pilipinas sapagkat pinag-iwanan na po ng ating mga unang leaders Okay. sapagkat ang ginawa po nila ay ipinarehistro po ang corporation, hindi na po ang church. So nag-reorganize lang po kami, hindi po new. Alright. Hindi po Yung bang sinasabi mong reorganization, outside the organization or inside the organization? Okay, ito po ang sagot ko po. Inside po yan sa organization, pero sa Seventh-day Adventist Church. Kaya nga po ang pangalan ng aming simbahan ay Seventh-day Adventist Church. Teka. Wag nating dadalhin sa pangalan. Pareho kasi sa pangalan. Sa organization, magkaiba eh. Objection, Kaya ang question natin, objection, kagalang-galang. Ops! Sandali, ano yung objection mo? Objection, kagalang-galang ng moderator. Sabi doon, kung anong sagot, ayon sa ating batas, no, ayon sa ating rules kanina, no, hindi kaso, natin habol, anong sagot yun lang. Okay. So, hindi naman ako lumalabas sa kanyang katanungan. kaso, ang tanong ko po kasi sa organization, hindi sa pangalan. Sandali. Dinadala niya tayo sa pangalan, for como magkatunog yung pangalan natin eh. Wag natin dadalhin, that is deceiving. Organization ang question ko. Kasi ang sabi mo, okay, magkapareho ng pangalan. Pero tinatanggap ba kayo ng General Conference organization na pareho kayo ng organization? Okay, sandali, Pastor. Di ba hindi? Cut muna, no? Kanina kasi habang tinatanong mo si Doc Obidos, yung tanong mo, the same. Yung sagot niya, the same din. So, dun sa sagot niya, ginigisa mo siya eh. Hindi ka rin makontento dun sa tanong, sa sagot niya. Yun ang balik, inaano mo, di ba? Ganon din yung ginagawa sa'yo. Di ba? Kaya, wag mo akong banata ng rules na kung ano yung sagot yun na. Kasi kanina, ganon ang ginawa mo sa kanya eh. Yung sagot niya, ginigisa mo siya doon. Pinipilit mo na yung sagot niya maging katuwato doon sa gusto mong marinig. Ganon yun. Ganon ang nagkocross. Okay? Alright. Siya ngayon. Ganon din yung ginagawa niya. So, ulitin mo yung tanong. Sandali mo na. Ulitin mo yung tanong. Pagkatapos nun, pagsagot niya, magkakalak ng tiyan. Meron akong papabasa dito. Dito ko i-base yung question ko. Meron kasing sinabi si Sister White. Stop on time. Meron sinabi kasi si Sister White sa Manuscript 129. Ito po. Manuscript 129 noong 1905. 1904 sabi niya, corrupt na daw. Pero 1905, ito sabi ni Sister White. We cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization. For this would mean apostasy from the truth. Sabi niya 1904, corrupted na yung General Conference. Bakit sinabi ni Sister Rod, kahit corrupted na, huwag kang lumabas. Huwag kang magtayo ng new organization. Sila corrupted na, kaya sila nag-new organization. Okay. Time na pasagutin natin. So, paano mo ipapaliwanag ngayon to? Okay. Na kayo pala apostasy. Sige. Dahil nagtayo kayo ng new organization. Pasok. Okay. 1905. Maraming salamat. Tamang-tama po talaga yan, no? Hindi po kami lumabas sa organisasyon ng Seventh-day Adventist Church, kundi sa corporation. Sandali. Ako ang sasagot, ha? Ha? Sige, time na. Lumabas kami sa corporation, hindi po sa church. Kaya nga, ang pangalan po namin ay Seventh-day Adventist Church. Kaya lang ang At problema, hindi na sila tinatanggap sa church natin. Paano nila sasabihin na sa atin, himuwalay nga. Kaya nga sa upuan magkaiba. Tanong ba yan? Kaya kayo, Ano yan? new organization, apostasy. Apostasy. Lumabas kayo, kaya lumalabag kayo. Okay. Okay. Sandali. Pwede? Ayun, tama. Anda. Dali. Tapos na yung 10 minuto. Okay. Tama. Tulad kanina, i-apply naman natin ngayon yung 2 minuto, hahati-hatiin yon. Ang oorasan yung magtatanong. Yung sasagot, hindi oorasan. Okay? Pero ikaw naman ang sasagot, pag wala ka nang masagot, tigil na. Hayaan naman natin siya magtanong para may masagot ka naman. Okay? Salamat. Sige. Mr. Moderator, Kaya nga, yun na nga. Hindi mo lang ako naintindihan. Mr. Moderator, kasi po, ito pong tanong ko, kung totoong kasama pa namin sila sa organization, bakit hindi sila nagtatight sa organization na ito? Bakit sa iba? That proves na iwalain na kayo Sandali, yung organization. hindi pa to kasama sa 2 minutes, ha?
Dahil ito, doon sa 10 ito eh. Ano to, 2 minutes na ba ito ngayon? Hindi pa. Pagkatapos ng sagutin to. Okay, Pastor, ang tanong sa'yo, kung kayo ay hindi iba, umalis, or anuman ang itawag, ay bakit hindi pala kayo nagtatides sa organization? Kung hindi kayo ibang organization. Okay, ito. Okay, sasagutin ko na po ha. Dahil nga po, ang General Conference Corporation, sabi po ni Lingdol Dwight, ito po ay unti-unti na pong pinapasasama. At saka yung korporasyon na kailang inaaniban po ngayon, hindi po yung sa 1863, yan po ay noong 1904, sapagkat ang pinakaunang General Conference ay ang General Conference Association na ipiniligal noong 1882. Ngayon, nung pinalitan ang presidente, pinalitan po nila ng General Conference Corporation. Kaya bago po yung General Conference Corporation na hindi tayo pwedeng lumabas sa dating organisasyon ng Panginoon. Kaya kami naman po ay nagpatuloy sa church. Ayaw na namin sa General Conference Corporation sapagkat ang pinaka-original na General Conference ay ang 1863. Hindi po ang 1904. Kaya doon po kamo napaanib ngayon sa General Conference Corporation na itinayo, pinarehistro noong 1904. Hindi na po yan ang kay Ellen Goldwhite. Okay. 1905. Okay, sandali. Kaya, hindi na po kami nagbigay ng Okay. Tapos na yung 10 minuto. Pagkamat ako'y nahihilo sa sagot mo, Pastor. Anyway, wala na yung 10 minuto, no? Papasok na tayo doon sa 2 minuto. Ngayon ako naka-encounter ng ganito. So, stopwatch na, 2 minuto. Ang orasan yung magtatanong, yung sasagot, hindi, stop. Pagsasagot siya, stop. Kung magtatanong, okay. Okay, start now. 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes. Okay, ito question ko na lang. Question ko ito. Sabi mo, question ko, ano ang definition mo sa incorporation? How do you define incorporation? Isa lang ba ang meaning niya o dalawa? Okay, ang incorporation, pwedeng dalawa. Yun. No? Okay, dalawa. Pwedeng gamitin yan sa negosyo, pero pwedeng gamitin sa pang-relihiyon. Katulad po sa amin. Okay. Seventh-day Adventist Church Incorporation. Ayan. Or incorporated. Alright. No, so, pwedeng gamitin sa iglesia, na hindi naman business, pero pwede rin gamitin sa negosyo. Depende po yan sa purpose. Magkikita po natin. Okay. Yung sa Securities and Exchange Commission, pinakita natin dito kanina, that is under the government of man. Incorporation. Government of man, pag sinabi incorporation, business yon. Sa sinabi ni Ellen White, sa Patriarchs and Prophet, na kinote mo sa page 460, hindi ba sabi ron, Israel is incorporated as a church, di ba? Under which government? Government of God or government of man? Okay, ito po ang sagot, no? Siya po ay government of God. Yun. Kaya kasi ang iglesia po namin, sandali, sasagot mo na ko. Sandali lang po. Ang Securities Exchange Commission ba? Next question. Ang Securities Exchange Commission ba ay government of God o government of man? Okay, ito ang aking sagot kanina. Sasagutin ko yung kanina. Ang incorporation, yan po ay government of God. Tulad po namin, ang aming incorporation, government of God, sapagkat ito po ay iglesia na ipinarehistro lang po sa gobyerno dito sa lupa. Sandali. Ang question natin. Para matupad ang Roma. Sandali po. Sandali po. Ito bang Securities and Exchange Commission is government of God? Okay. Ito bang, ang iyong katanungan, saan mo ito mababasa bang Exchange Commission ay gobyerno ng Panginoong Diyos? Ito. Okay. Okay, sandali, Mr. Moderator. Ito, dala ko yung rehistrong original rehistro nyo. Saan mo mababasa dito na ang rehistro ng SEC ay government of God? Okay. Okay, kung mabasa ko sa Biblia yan, na ang pamalaan sa lupa ay ang Diyos din ang nagtatag. Government of man yan eh. Ang government of God sa langit. Nakarehistro sa langit. Kaya ang tanong ko sa iyo, saan dito na sinasabi na ang Securities and Exchange Commission is considered as government of God?
I'm sorry, hindi ho kayo kasali rito sa usapan sa taas. Mamaya ho kayo. Mamaya kayo ho tatawagin ko magtatong. Okay? Hayaan nyo muna sila. Magandang panoorin ito. Pacquiao at saka Bradley po ito. Okay? Okay. Ganun ho yun. Okay? Pastor, sagot. Okay. So mabasa po sa Biblia, hindi po nangahulugan kapag ipinarehistro mo sa SEC, yung SEC ay hindi pang pamalaan ng Panginoon. Ang Securities and Exchange Commission o pamalaan po sa lupa ay nasasaklaw din sa pamalaan ng Panginoon. Mababasa po yan sa aklat ng Roma. Mr. Moderator. So, ang amin po ipinarehistro ay ang incorporated na siyang bayan ng Diyos. Okay, Mr. Moderator. Ah. Merong deception dito eh. Ano Gusto niyang palabasin government or law of God ito. Ang nakalagay po dito sa kanilang rehistro, this Iglesia Adventista del Séptimo Día Incorporated under and accordance with the provisions of Corporation Code of the Philippines. Batas pambansa, batas pambansa bilang 68. Hindi batas ng Diyos, batas pambansa. Ano tanong mo doon? Ano tanong? Sige. So therefore, walang kinalaman yung sinabi niyang si Ellen White na patriarchs and prophets na incorporated yung church under the government of God. Ang tinutukoy doon. Okay, sasagutin ko po. Ginamit kasi niya yon para i-justify itong rehistro nila, which is hindi naman patungkol dito. Kaya sabi ko sa'yo, basahin mo nga rito kung laws of God ito o laws of man. Okay, ito po ang sagot. Batas pala ng Pilipinas. Code of the Philippines, hindi ng Diyos. Sige, sagot. Okay, ito po ang sagot. Una, ang iglesia po namin, yun po, incorporate po ng Panginoon. Ayon po sa binasa natin kanina. Sapagkat, nariyan po ang ahensya ng kaligtasan sa iglesia, ayon po sa Acts of the Apostle, page 9. Patunayan ngayon, nyo rito. Patunayan. Legal po Mr. namin Moderator, sa SEC. Mr. Moderator. Sandali lang. May Diyan po ang objection tanong ko yung eh. nagtatanong. Sige. May objection yung nagtatanong. Sasagot ako. Sige. Diyan siya kumuha ng sagot kasi diyan ko po siya tinatanong. Dito ko na kumuha ng sagot sa rehistro. Dito nga. Mapapatunayan ba niya na dito government of God yung pinarehistro nila? Kaya nga, dito nga ako. Kasi, yun pong pamalaan ng sanlibutan. Huwag ka mag-explain. Huwag ka mag-explain. Sumagot. Gusto ko, basahin mo dyan. Basahin mo daw dyan. Alin po yung... Tama hindi. Ay, binasa na po niya kanina eh. Yung binasa niya pambansang sa Pilipinas po, Hindi pambansang yan, batas hindi ng Pilipinas. Binasa niya kanina. Pilipinas naman pala Pero eh. ito po ang paliwanag ko dahil tinatanong niya ako eh. Dapat ako magsasagot sa kanyang tanong. Kahit ang bansa ay saklaw din. Sandali. Ayoko na ano ho yun? Pagka ba na sumasagot ito, naka-cut? Naka-cut. Di, kasi po, Sandali. kaya po ako sumasabat kasi Sandali. ang question ko po, based doon sa document ng rehistro. Sandali. Makinig ho muna kayo sa akin. Puso ho ninyo. Ha? Puso mo, kapatid. Puso mo. Pinakikinggan ho namin lahat. Sandali po, magpapaliwanag muna ako. Ikaw pa, ano reaction? Tandaan nyo, kanina walang reaction ito. Go. Kanina ho, walang reaction ito. Mic test. Hello. Sandali ho. Huwag kayong mag-react. Kanina ho, na ito yung tinatanong, hindi ho ito nagre-react. Tandaan ninyo, nagtatanong kanina ito. Sandali ho, kanina nagtatanong ito. Ito nagtatanong, ang tinatanong, hindi sila nagre-react. Sandali, hindi ko papayagan yung sagot mo. Kayo ang tinatanong, huwag kayo magre-react. Mamaya magtatanong kayo. Magtatanong kayo mamaya. Ha? Ano?
Okay. Sandali. Kanina, sandali. Ipakita na kayo ay lumabas na sa church, dapat ang ugali mahinahon. Kayo ang talo. Kasapagkat umalis kayo dito, dapat mahinahon kayo. Para bang tupa? Sister, I'm sorry, hindi ko mapapayagan yan. Para bang tupa, nakakatayin mo na mahinahon pa rin. Kanina sa tanungan, ganun din eh. Sumisingit din naman yung isa, hindi pa tapos sumagot eh. Pinababayaan ko lang. Ganon yon. Kasi hindi nyo nakikita dahil kayo nagtatanong. Sumisingit yung isa, hindi pa tapos magtanong. Kaya huwag kayo magre-react. Kung kayo ho ay hindi makapagpigil sa inyong mga emotion, sa mga may debating ganito, huwag kayong umumutin. Ganun ho yun. Etong dalawa, hindi ito magkagalit. Magkaibigan yan. Kami, makikita kami ni Pastor sa Mindanao. Magkaibigan kami, hindi kami magkagalit. Huwag kayong magpadala sa silakbo ng damdamin nyo. Walang personalan to, doktrina lang ito. Kaya sinasabi ko sa inyo eh. Kanina, sabi nung isa, meron akong narinig. Sabi sa rules eh. Sa rules, bawal ang pumalakpak. Pero nung pumalakpak kayo, pinigil ko ba? Hindi. Nasa rules, basahin ko rules. Hindi, ako, ayoko nung ganun eh. Akala, ito rules walang hiyawan, o palakpakan man ang bawat panig ng mga audience. Liwanag. Sinong unang pumalakpak? Pinahintulutan ko. Oo, walang problema yun eh. Pero yung magre-react kayong ganyan, titignan nyo ako ng masamang tingin na yung mukha ninyo parang sa Incredible Hulk. Ay, hindi ho yun. Kaya mga kapatid ko, sa local conference at sa foreign conference. Foreign, di ba? Ako mag-i-establish foreign conference. Kung wala ho kayong, hindi nyo kayang pigilan ang temper ninyo, wag na kayong pumunta sa mga ganito. Sinasabi ko yan sa inyo, dahil baka atakihin pa kayo sa puso dyan. Sagutin pa yan ng dalawang ito. Di ho ba? Natural sa debate, may maiipit, merong mamamayagpag. Kung sino man yon, bahala silang dalawa. Ganun ho yung kami. Ganun na ho yun. Ay nako mga kapatid, huwag kayong ganyan. Kami nga, mga nakakadiscussion namin, hindi pa ganito eh. Binabato na kami ng silye. Galit sa amin. O kung kayo magagalit dito, parang kayo rin yung kadebate namin. Kaya makiusap mga kapatid huwag hong ganyan. Wala, pareho ko tong kapatid. Yung isa nasa local, yung isa naman nasa foreign. Pareho yan. Pinag-anuhan lang natin. Ngayon, pagkatapos ito, nakakala nyo sa inyong tama, di wala problema, sulong. Di ba? Kayo rin naman, kung inakala nyo itong atin ang tama, di okay, sulong. Hindi ganon. Hindi ganon mga kapatid. Atakihin ka dyan. Tubig nga, tubig. Pengin tubig. Tubig. Pengin tubig. Pengin tubig, dali. Pengin tubig, dali. Tubig. Ay, naku naman, tubig. Tubig. Okay? Sige. Ano na ba yon? Okay. Tayo. Ano na? Ilang minuto na lang? 49 seconds. Pagkatapos ito, kayo naman magtatanong. Sige, tanong. Ako magtatayo ng relihiyon. Bawal na kasimangot.